Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat? Kamusta kayo? Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Sa mga hindi pa po napapansin, baka po kayo ay fake profile. Huwag niyo pong tarayan yung admin ko kasi sila po yung mga nagde-decide. Sila po yung nagde-decide. Kapag tarayan yun, paano kayo papansinin, di ba po? So, maging friend, maging ano po kayo sa kanila. Okay? So, checking energies po tayo. Bawal po ang no identity, fake account. Pag gusto nyo pong magpa-reading po or magpatulong, wait lang. Ito po yung aking Facebook. Yan. Bawal pong mag-text sa aking sa aking number. Bawal pong ano bang tawag dito, tumawag. Saan po kayo pwede? Sa messenger lang po, mga madam ko, mga bossing ko. Messenger lang po. Okay? Message nyo lang po kami. Konting pasensya lang pag hindi po kayo napapansin ng admin natin. Pero, tinatry po namin ang best namin na lahat kayo ay mapapagbigyan ng pagkakataon or attentions. Okay? Sa lahat ng gustong ng tulong natin. So, bayan, bilis lumamig ng kape. Ba't kaya, no? Pinabayaan mo, yan tuloy lumamig. Okay. Oh, dalawa ka agad tong lumabas na to. Okay. Try natin. Wow. Sa ngayon, mas binibless ka kaysa sa kanya. Although pareho kayo, meron talagang bless. Okay. So, meron din ako nakikita dito, mukhang may anak kayo. Sakit ulo pa siya sa ngayon. Pero, meron din ka namang anak na mukhang yayaman or magiging maayos ang kanyang buhay. Pwede din po na makakatulong po sa inyo pagdating ng panahon. Okay? So, sige pa, ano pa? May babae dito nagkakagusto sa person mo. Ay, alam ko naman na ayoko kasi masaktan kayo. Okay? So, minsan, naiinis ako pag ayoko yung lumalabas. Pero meron dito na mukhang bata yung lalaki or doon sa person. No, I mean, yung gusto ng person mo mukhang medyo may pagkabata sa'yo. Okay? So, tingnan pa natin. May kaya din ng iba. Oh. Alam nyo mga mahal ko, I know meron ditong inaatake ng anxiety, nadidepress ka, parang hindi mo, ano bang tawag dito? Parang feeling mo, wala nang pag-asa, wala na as in, yung parang hindi mo alam kung saan ka pa direction, ano? Kasi dito, parang pagod ka, parang gusto mong lumayo, tumakas sa sitwasyon na yan, magpahinga. Okay, may mga ganun po kayong energy. So, meron din po ako nakikita dito, mukhang gusto mo nang tapusin yung kalungkutan na yan. Do it. Bakit? Okay? Alam nyo mga mahal ko, kapag antindi na po ng inyong mga dinadanas na problema, aside sa Diyos, nahihingi kayo ng tulong. Kung may mga magulang pa kayong buhay, humingi po kayo ng mataimtim na dasal sa kanila. Naniniwala po ako, ang parents ay malakas po
ang dasal nila sa ating, or dasal nila sa atin. Napakalakas po ng dasal ng parents sa kanilang mga anak. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang parents kasi, napakadami ng pinagdaanan yan. Okay? Especially a mother, kung close kayo sa mother ninyo, or kahit ampon kayo, kahit inalagaan kayo ng tita mo, kung sino ang nagmamahal sa inyo na itinuring kayong anak. Okay? Excuse sa mga hindi nakakaanak, huwag niyo pong isipin yon na wala kayong kakayahan. Doon muna tayo if yung parents ninyo nagising or buhay pa. Okay? Humingi po kayo ng dasal sa kanila. Ma, pa, especially sa nanay. Ma, ipagdasal mo po ako na malutasan ko itong problema na ito. Matapos ko to, i-bless ako. Walang tigil na blessings, kaligayahan. Ipagdasal niyo po ako, Nay, na may raos ko to. Okay? Every trials na dumarating sa atin, wala tayong iisipin maliban sa Diyos, sa ating parents, kung buhay pa sila. Ako kasi patay ng dalawa eh. So ito, yung mga buhay pa, may chance pa kayong kausapin nyo yung parents ninyo. Alam nyo bakit? Kagaya na yung sabi ko sa inyo, napapansin nyo ba na meron na nagsasucess? Halimbawa, 7 or 3 silang magkakapatid. May nagsasucess na 1, 2, 3. Okay? Biglang pag namatay yung parents nila, biglang naging successful ang mga anak. 'Di ba? Naging maayos ang kanilang pamumuhay. Kasi when it's come death sa ating mga magulang, sa ating mga parents, nanay, tatay, or especially yung mother, wala po yan ibang pinagdasal kung hindi po yung mga anak nila. Yes po. Hindi na nila iniisip yung sarili nila, Lord, patawarin niyo po ako. Ya Allah, maapan niyo ako. Ya Allah, patawarin niyo po ako. Wala po. Siguro meron, pero alam mo yung more na dinadasal nila, yung mga anak nila. Ya Allah, ikaw na po yung bahala sa mga anak ko, huwag niyo po silang pababayaan. Yung salita ng parents natin bago sila bawian ng buhay, kinuha po yon ng angels papuntang langit, papunta sa Diyos. Naniniwala po ako sa mga ganun. Totoo po yun. Every parents na mararanasan na nila yung death, wala na sila pakialam sa kanilang mga sarili. Ganon yung pagmamahal ng parents sa kanilang mga anak. Kung mahal niyo yung mga anak ninyo. Okay? At doon naman sa mga hindi kayo close sa mga anak ninyo, sa mga hindi nyo pinalaki, sa mga pinaalaga ninyo dahil OFW kayo or nasa Mindanao yung anak mo, nasa trabaho ka, nasa Manila ka, hindi ganun kasi ka-attach kapag hindi mo nakita ang paglaki ng bata. Okay? As long as hindi mo yan pinapabayaan sa pagkain, sa pagpapadala, sa pagmamahal. Kasi alam ng Diyos kung gaano mo kamahal yung anak mo. Yes. And yung sabi nila, walang magulang na hindi mahal ang anak. Hindi ako naniniwala doon. Meron din pong mga parents na salbahe. 'Di ba? Wala silang pakialam sa kanilang anak ng anak, tapon dito, tapon doon. And then alam nyo kung anong nangyayari. Kinakarma sila. Lugmok na lugmok sila. Okay? Ngayon, ma'am, meron po akong parents, nanay ko po wala pong pakialam sa akin. Wala pong kasi may pinsan ako. Kinuha siya ng nanay ko, bata pa kami, para kaming kambal. Okay, ma-share ko lang sa inyo. May pinsan ako, inalagaan ng nanay ko, sabay kaming lumaki. Lalaki siya. Nag-success yung nanay, mayaman ngayon. Alam niyo bakit? Even though, dalawang anak niya, dalawang magkapatid po yun, parang pinabayaan sila, walang pakialam sa kanila. Okay? So,
naging mayaman, dinig namin mayaman yung, yung nanay niya. Pero alam nyo, mga mahal ko, if dito sa mundong ito, naswerte siya, or binibigyan siya ng blessing, okay? Pagdating doon sa kabilang buhay, mas grabe yung parusa doon sa kanya. Kasi nag-anak siya, pinabayaan niya. Yes, hindi po tayo makakawala ng law ng karma. If dito man sa mundo na naging okay ka, naging masaya ka, kung may kasalanan ka, nagpabaya ka ng anak, my God, hindi nyo po magugustuhan. Pagdating doon sa kabilang buhay, hindi po kayo mapapatawad ng Diyos. Hindi rin ako naniniwala na porket nanay ka na o tatay ka na, maging kaaway mo yung anak mo. Kasi ako yung parents, dapat akong rerespetuhin. Hindi po tanga ang natin, ang may kapal. Para tayong mga parents, yung kinakampihan lagi. No. Tinitimbang din po yan ng Diyos kung mahal nyo ba ang isa't isa. Kung yung anak salbahe, yung parents ay magaling or mabait, tinitingnan po yan ng Diyos. Kapag parents naman yung salbahe, yung anak naman yung mabait, hindi po ako naniniwala, hindi ka makakapasok sa heaven kasi kaaway mo yung nanay mo o tatay mo. Hindi po totoo yun. Nakikita ng Diyos, kaya nga sabi nila, 'di ba, gumawa ka ng kabutihan, lagi kang maging mabuting tao. At ang Diyos ang maghahatol ng lahat. Okay? Yeah, meron po akong mga client na hindi sila close sa parents nila kasi napakasalbahe. So, natatakot sila sa kanilang kamatayan. May nag-consult sa akin na, sabi ko, kapag yung parents mo mabait at salbahe ka, magiging pangit po talaga ang mo. Pero tao pa rin ako, hindi kita pwedeng husgahan, hindi ko pwedeng pangunahan ang Diyos. Okay? Pero kapag yung parents mo ay masama, mabuti kang anak, lahat ginagawa mo sa parents mo. Kahit if mahirap ka, syempre hindi naman talaga minsan kaya natin, 'di ba? Pag wala tayong pera. Pero nakikita ng Diyos kung gaano ka kabait, kung gaano mo rinerespeto yung parents mo. Okay? Sa mga hindi po close yung parents, takot kayo kasi namatay na lang yung nanay ko, namatay na lang yung tatay ko, hindi ako nakahingi ng tawad. Okay. Alam mo kung ano, mag-offer ka lagi if ever may pera ka. Kung noon wala kang pera kasi bata ka pa, galit sila sa'yo. Yan, feeling mo parang masama ka. Lagi ka mag-offer. Don't stop. Sorry. If ever makakapera ka, bigyan mo sila ng food, chocolate, anything na gusto nila nung nabubuhay pa sila. Then, magtirik ka ng kandila kung gusto nila. I mean, kung gusto mo, okay? Magtirik ka ng kandila, then ipag-pray mo siya, syempre. Kung Muslim ka, ipagdua mo sila, okay? Kung ano ka, depende po sa atin, ano? Pwede man po prayer kung wala po tayong pera na pangbili ng mga offering, okay? Meron kami nagpapakain kami. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Dua salamat, pwede. Offering, padua ko sa nanay ko, sa tatay ko, pwede po yun. Pwede naman magtawag ka lang ng imam, sheikh, or ikaw, pari nyo, 'di ba? Pumunta kayo sa puntod, pwede rin sa bahay. Yes, sa bahay, pwede rin. Magpapabdasal po ako sa parents ko. Yun. Donations lang naman yan, hindi po yan mabigat. Wag niyo pong kalimutan yung mga parents ninyong namatay na. Okay? Even, mas lalo na pag close tayo. My God. Ako, karamihan talaga alam dito ng iba na close talaga ako sa papa ko. Papa's girl ako. So, yung mga matagal na ditong nanonood sa akin, alam nilang daddy's girl ako. So, lagi kong pinagdadasal yung tatay ko. Actually, baka nga guide ko siya eh. Kasi minsan, nakikita ko yung mga guide ko, pero may isa na hindi.
I think siya yon. Ayaw niya lang akong maging malungkot. Yon. Ayaw niya lang akong maging malungkot. And I know, nung namatay yung tatay ko, wala siyang ibang dinasal kundi maging maayos ang mga anak niya. Even ng nanay ko. Kahit hindi kami close, ng nanay ko, I know every parents pinagdadasal po tayo. Okay? Basta ganito na talaga, mahirap pong mag-ano ng emotions na. Sorry. Okay, so, alam mo, pumunta ka sa parents mo, kung buhay pa yung parents mo, humingi ka ng dasal. Kung wala naman sila, kausapin nyo sila. Humingi kayo ng dasal. Mapatulungan nyo po ako na malampasan ko to. Bigyan nyo po ako ng blessings. Bigyan nyo po kami. Wala pong masama doon. Wala. Aside sa Diyos, parents, pumunta po kayo. Kaya nga kayo mga close sa parents, pumunta po kayo. Mahalin. Tingnan nyo yung mga breadwinner. Bakit sila binibless? Bakit sila laging may pera? Bakit sila laging may trabaho? Hindi ba kayo nagtataka? Kasi lagi silang pinagdadasal kung sino man ang natutulungan nila, especially parents. 'Di ba? Napakagaling po. Wala po kayong makitang breadwinner na walang pera. Yes, lagi po yan meron. Kaso yun ang sinasabi nila, hindi nakakaipon yan mga yan kasi tulong ng tulong, tulong ng tulong. Meron dito nagmamanifest for sure if namatay na yung parents nyo. Meron ditong pinagdadasal kayo. Sinagot tayo ng cards or agad-agad nangihitig ako. Walang ibang gusto yung parents natin kundi maging maayos tayo. Okay? Siyempre kayo, di ba? Wala naman kayong ibang dasal kundi maging okay yung mga anak ninyo. Pero sa mga, may nakikita din ako dito, nanonood sa akin, nakakalimot sa mga anak nila. Please, i-center nyo po yung mga anak ninyo. Dahil nakakatakot po yung karma. Totoo po yan. If ever puro ka lalaki, puro ka love life, nakakalimutan mo na yung anak mong mahalin. Minamahal mo pa yung ibang anak. Okay? If ever may anak yung lalaki na yan, mas mahal mo pa yung anak niya kaysa sa anak mo. Diyos ko po. Nakakaano po talaga yung ano na yan, yung karma na yan. Nakakatakot po. So, please, I'm sorry ha. Virgo ako iyakin talagang Virgo. Akala nyo lang matapang kami. Pero iyakin po talaga kami. Ay nako, I'm sorry. Ang ganda oh. Sana yung mga nanay tatay dyan na para sa inyo to, mahal na mahal ka ng parents mo kung wala na sila. Wala silang pinagdadasal talaga ngayon kundi maging success ka at malalampasan mo yan. Pinagdadasal kayo. Even lolo, lola, lumaki kayo sa lola, lola ya. Grabe no, yung mga ganon. Ang tatanda ng lolo, lola nyo, tapos inaalagaan kayo, mahal kayo. Ang ganda, sobra. Pareho. I told you, nanay, tatay, they are watching over you. Mag-alay kayo ng prayer sa parents nyo if ever wala na sila. Magpakain kayo kahit konti. Pagtawag kayo ng
imam or sheikh o ano man or pastor nyo. Bigyan nyo sila ng prayer. Okay? Three of Swords and the Devil. Meron ako nakikita dito na, tingnan mo talaga, meron ako nakikita dito na meron kang plano, okay? Meron kang plano na ginagawa ngayon. Nahihirapan ka, akala mo tapos na, akala mo wala ka ng way. Pero, nandyan si Wheel of Fortune eh. May chances na mabago yung buhay mo. Mabago ngayon. Yung lungkot mo, yung ano, feeling mo alone ka, feeling mo, may takot eh. Kaya ko pa ba to? May chance pa ba ako? May mga ganun na tanong mo. Okay? Well, yung iba sa inyo, love. Babalik pa ba yung person ko? Yung nagparinig sa akin kahapon, may isa doon na 17 years. Mahal niya pa rin yung person niya. Nakakatawa yung mga ganun na tao. 17 years. Pero nakikita ko babalik yung asawa niya kapag may sakit na. Yeah. Nakakalungkot yung mga ganun, no? Sabi ko, hindi ko siya inano eh. Hindi ko siya tinulungan for love. Sabi ko, hindi mo deserve tong lalaki na to. Hindi kasi naman talaga lahat. Depende po, pinipili ko din yung mga deserve. Deserve nyo ba yan, yung lalaki na yan? Ginagano ko din. Pag ayoko, sa bagay, kung gusto rin ng client ko, pagpipilitin niya ako na ibalik yung person niya, wala rin naman ako magagawa. Pero sabi ko sa kanya, mag-focus tayo sa pera, sa financial mo. Mag-manifest tayo ng money para sa'yo. Sabi ko, hindi mo deserve tong lalaki na to. Kasi nakita ko, bad yung lalaki. Yan. Sabi ko, 17 years, hindi ka naka-move on. Ang pangit. Ang nakakalungkot. 'Di ba? Sabi ko, mag-move on ka na. Hindi mo deserve to. Okay? Kailangan mo blessings, pera, manifest. 'Di ba? You need to heal. Umalis ka na dyan sa kahapon mo. Masyado ka nang nag-antay sa wala. Yan. Kasi nakikita ko, babalik yung guy, but may sakit na. Kaya ko siyang ibalik. Kaya namin. Pero, ang tanong, hanggang ano ba dito? If ever babalik ba sa kanya? Pero kung ako talaga, ayoko eh. Totoo lang. Hindi ko nagustuhan yung reading niya. Lumabas kasi kaagad yung energy ng lalaki, bad. Ang bigat magdesisyon ng ganon. Ang bigat po talaga. So, sabi ko nga, parang cancer patient. Kung may cancer ka, syempre pupunta ka sa doktor para magpagamot. So, yung doktor na yun, ibibigay sa'yo yung gamot pang cancer. Hindi naman pwede, Newsep, Biogesic, cancer kay, malala ang sakit mo. So, siya, sobrang lala. 17 years. Diba? So, yun. Pumayag naman siya, manifest na lang, and money or abundance, yun. Tutulungan ko si ma'am, kasi nawa talaga ako sa kanya. Inshallah, ya Rab, narinig kami ng may kapal kahapon. Talagang pinagdasal ko si ma'am. Ako yung nasaktan para sa kanya. Sobra. Ang sakit noon, 17 years. So, eto. Diba? Patapos na yung problema mo kung sakaling feeling mo down ka ngayon. Patapos na yan. Huwag ka mag-alala. Three of Pentacles. Three of Justice. Wow. Ano yung plano mo daw? Wow. Meron kang hindi inaasahan na katutuwaan mo to. Ano to?
overflowing na blessings paparating sa inyong family. Pwede din sa iyo. Kung wala kang anak, pwede din. Overflowing po talaga ito. Abundance, umaapaw. Kumbaga nalulunod ka sa sobrang dami ng blessings na kaligayahan. Tears of joy. Queen of Cups. Okay? Ang ganda. So, dumako tayo sa inyong person. Kamusta yung energy niya? Kamusta kaya yun, no? Tingnan natin. Yung energy muna ng person. Bago tayo dumako sa money. Although may blessings dito. Oh, okay. May blessings siya ngayon, no? Oh. Meron talaga kayong anak na yayaman. Pareho kayo ng energy ng person mo. Kung may anak kayo, yayaman yung anak ninyo. Pareho, oh. Kahit anong anuhin natin, dito okay yung energy mo. 'Di ba? May mga bata, lumalabas yung mga bata. Indulgence, self-work, value time to heal, shadow work, self-appreciations. Well, yun nga sinasabi ko sa inyo, take time para sa inyong mga sarili, mag-unwind ka. Ako, introvert ako. Kapag nalulungkot ako, minsan kasi nalulungkot lang kasi ako sa mga client ko. Siyempre, may maiiyak sa'yo. Alam nyo, ibang tao ang iniiyakan ko everyday, hindi po mabilang. Siyempre, yung katulad yung kay ma'am, hindi lang ako nagpakita sa kanya kasi sobrang lungkot ko talaga. 17 years, hindi ko kaya yon. Tapos yung isa naman, buntes, hindi pinanagutan. Umiiyak ako, sabi ko, kapag nag-spell ako or during prayer, halos lahat ng client ko ay problemado. Konti lang yung mild. Yung nag-uusap sila, black end, ganun lang, nag-aaway, hindi nagkakaintindihan, nagsasama, pero nakikita ko, mahal naman sila ng person nila. So, mild lang yun. Hindi nila kailangan magpaalaga. Yung malala din, yung mga na-spell yung person nila, my God, ang hirap nun. Ay, nako, sobrang hirap po ng trabaho nun. Maglalaban kami pa ng demonyo, nung gumawa sa person niya. Sobra po talaga. And, syempre, yung mga na-spell, hindi po ako pumapayag na ganun-ganun lang. Especially may involved na bata. Yung mga manggagamot din, sana, sinasabihan ko yan sila, sana, kung may mga batang involved, hindi kayo nakikialam. Parang ang hirap po na tulungan ninyo yung kliyente ninyo, makuha yung lalaki na yan para lang masira ang pamilya. 'Di ba? So, yung iba naman manggagamot, gumaganti sila, which is, niloko din sila dati. Yung mga ganon, pag nag-uusap kami, minsan yung iba mabait, nakikipag-usap, minsan hindi yung iba. So, naawa din ako sa kanila. Pero sabi ko, sana yung kakayahan natin, ipangtulong natin. Kasi konti lang yung hindi ako nagbubuhat ng bangko. Konti lang yung katulad ko. Kung meron man, hindi sila public, hindi sila yung madaling makita. Yan. Sana ako yung gift natin, ipangtulong natin, hindi yung para sa kasamaan. Yun ang sinasabi ko sa mga kalaban ko. Tulungan po natin yung pamilya. Hindi para wasakin. Okay. May third party din po akong client. Okay. Pero wala po akong sa posisyon para manghusga. Pero yung mga third party po yun ay mababait. Sila po yung mga mababait na yung alam nila yung lugar nila.
hindi sila palaaway, tahimik lang sila. Sila po yun. So, kapag meron pong third party lumapit sa akin na may attitude, may ugali, hindi po kayo pwedeng magsinungaling. Malalaman ko. Malalaman ko kung ano yung mali. Ano nagawa mo. Meron din po nanonood dito, second wife, third wife, mga Muslim, yung mga nakapangasawa na Muslim, nagbalik Islam, third wife, fourth, minsan nga may mga sobra pa. Yan. So, hindi nila kasalanan yun. Meron po talagang ano yung astrology natin. Talagang nakaguhit yun sa atin na dadaan tayo sa ganon. Hindi natin pwedeng takasan yun. Okay? Pwedeng pagaanin. Pwede. Kung at least, kung halimbawa, hindi ko naman ma'am gustong maging kabit. Yan. But, pwede nyo pong ihingi yan ng tawad. Okay? Hindi po lahat ng third party ay masama. Promise, ako na po talagang paniwalaan ninyo. Not all. May wife din po na sobrang demonyo. Mukhang pera, makasarili, social climber, trabaho ng trabaho yung lalaki, nagtatapon ng pera. Tapos kapag ng babae, yung lalaki, yung asawa nila, may third party. Minahal ng third party. So, not all third party ay masama. Okay? Kayong mga dyan, mga asawa kayo nanonood sa akin, wala tayong karapatan husgahan sila. Hindi natin alam kung ano yung nasa puso nila. Kung nasaktan kayo, alam ko tatasing kilay ninyo. Kasi asawa kayo syempre. I know that pain. Ako nga asawa din. Ako asawa. Pero, tingnan ninyo po muna pag-aralan kung ano yung naging problema. Okay? So, malay nyo, maintindihan ninyo yung sarili nyo, naintindihan nyo din yung kabila, bakit ganon. Okay? Kung gusto nyo matulungan ko kayo, magpa-reading kayo, magpabook kayo ng reading, meron po yan balisa. Ang balisa po ay hindi po yun masama. Ang balisa ay kakausapin ko po yung person ninyo. Maawa ka kay mahalin mo yan. Yan. Kakausapin ko po yun. Para maging malambot ang kanyang puso. Hindi siya galit, hindi siya yan. May intindihan niya na. Okay? Pero may mga balisa po na binabalisa na kinakausap ko, lumalaban. Ay, ayoko na. Gaganunin niya. Ayaw makipag-usap sa akin. Yan, meron pong ganun. So, yung iba po, ginagawa po talaga. Kinokontrol siya ng kung sino man yung kalaban nyo. It's either third party or wife. Yun, kinokontrol po talaga. Malalaman, okay? Alata, yung mga ganun pag hindi sumasagot. Oh, girl with a snake, charm or use, enable boundaries. Okay. Oh, tama-tama, year of the snake na. Temptation, may naglalandi. Sabi ko nga sa inyo, may nagkakagusto kanina sa person nyo. Okay. Temptation, malandi, yung papansin, yan. But I think, minsan kasi talagang mapusok. Mahirap po talaga iwasan ang temptation. Yan, si Adan nga, 'di ba? Si Adan, ayun. 'Di ba natukso siya? So, hindi po talaga ginawa ang tao na perfect. Okay? Nasa sa inyo na 'yan kung mauunawaan ninyo bakit nagawa 'yon ng person ninyo. Kapag nagpa-reading kayo doon kasi lalabas. Pag tanungin ninyo, ma'am, bakit po nagkaganon? Yan. So, lalabas po talaga 'yon. Hindi kayo pwedeng magsinungaling. Okay? So, sige po. Kung gusto nyo magpa-reading po kayo para matulungan namin kayo. Money, love spell, or na-spell yung person ninyo. Yung sign na spell yan, galit na galit sa inyo. Hindi nakikipagtalik sa inyo. Basta parang demonyo na yung tingin mo. Parang siya, wala siya sa kawalan. Yun po yung mga sign. Okay? So, muna tayo?
Okay. Oh, meron tayo ang the full Nine of Cups. Wow. May blessings din to, no? Wow. Ang galing. Oh, tingnan mo, umiiyak din siya eh. Umiiyak din siya. Kasi I know na nakikita niya na sobra mo siyang mahal. Ikaw lang yung taong nandyan lagi sa kanya. Hindi niya nakakalimutan ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi, never. Aangat pa tong person mo. Marunong tong magsalita. Yes. Marunong. Malungkot siya ngayon. Yeah, malungkot. Unexpected na sorry. May maririnig po kayo. Or balita na hindi siya masaya. I know blessing siya, but when it comes sa love, hindi po siya masaya. Especially naghiwalay na kayo, hindi siya masaya. Okay, so maraming salamat. Possible kung nandun siya sa third party. Maring nagsisi na ito kung asawa ka. Maring nagsisi na siya bakit pumatol siya. Bakit nagkaroon siya ng third party? Bakit naloko ka? Bakit sinaktan ka? Marami siyang tanong. So, kung third party naman po kayo, nakokontrol siya ng wife. Ayan no. Nakokontrol siya ng wife. May takot. Pero actually, iniisip ka niya. Yan. Okay? So, ito po yung aking Facebook account. Alam nyo na po yan. Messenger only. Mag-message lang po kayo dyan. Okay? So, ready na ba kayo sa 2025 po natin? Kung luma po yung wallet and bag, palitan. Bawal pong mabaho, madumi, makalat. Kailangan po bago ang ating mga bag. Okay? Kung hindi po luma or hindi naman po sira yung mga bag nyo, pwede pa. Wala pong problema, labahan nyo po yan. Then, nyo po sa araw. Pwede po yung labahan nyo, lagyan nyo ng asin. Then, ibabad ninyo 24/7. Then, nyo sa araw. Babad nyo po, then paarawan nyo po yun. Okay? So, kung kailangan nyo ng guide ko, you can message us. Mag-book kayo ng reading para sa 2025 ninyo, at least malaman na natin kung okay ba o hindi. Para mag-guide ko kayo. Gina-guide ko yung mga conflict. Okay? Pag may problema, nakita ko pag 2025, medyo alanganin siya. Oh, yun. So, kailangan po talaga kayo. Okay. Pig, tiger, and monkey. I'm sorry. Medyo nasa middle po tayo. Susubukin po kayo ng 2025. Pig, tiger, and monkey. Okay? But, hindi ko naman sinasabi na lalagpakla kayo ha. Huwag kayo din malungkot. So, if kailangan nyo ng tulong, magpa-reading kayo to guide para ma-enhance, ma-cleanse, malaman ninyo kung ano yung gagawin natin para sa inyo. Okay? Kung gusto nyo magpunta dito, magpaligo, habang nandyan yung, meron kami dito na bagong sangkap. Kung gusto nyo magpaligo po kayo dito sa amin. Okay? Nasa Cainta Rizal lang po ako. Malapit po ako sa Pasig. Hindi po ako malayo. Malayo po yung mga agono na yon. Malapit lang po talaga ako. Okay? Pero kapag sobrang layo ninyo, papadala ko na lang po sa inyo yung pangpaligo ninyo. Maganda po yun. Okay? Mag-message lang po kayo. Pero mas maganda po magpa-reading muna kayo, mga mahal ko. Kasi doon natin makalkal lahat. Makikita. Okay, so, ingat po kayo. Maraming salamat. Muli po, Mylee Tarot. Yung blessings natin, di natin nasilip. Tingnan muna natin. Although, meron dito lumalabas, pero ito kasi all-in tayo lahat to. 5 cards. 5 cards. Marami kang gastusin ha. Keep ka daw, mag-keep. Yan. Gumasto ka lang sa halimbawa, like me, hindi ako nag-aano sa inyo ha. Kung gusto niyo magpa-reading, yun lang po ang gagastusin niyo. Pero kung bibili kayo ng Lazada, damit, para saan? Yung gamit sa bahay, wag muna.
Okay? Wag muna. Yung mga importante, keep muna natin yung pera natin. Para pagdating ng 2025, marami tayong pera. May ipon. Hindi tayo said. Kapag kasi said ng first year, don't be surprised. Bakit? Malas. Okay? Wow. In fairness, sabi ko sa inyo, may anak talaga kayong yayaman. Makakatulong sa inyo. Yan. So, ang galing. May pera, makakaipon ka. So, ito, may fear ka lang, may takot ka lang dito. Okay? Wala namang masamang matakot pagdating sa pera. Okay? Mas maganda 2020 year pampaswerte. Etong December na to, pag maglabas kayo ng pera, pampaswerte lang. Okay? Huwag nyong gastusin sa kung ano-ano. Meron tayong money bowl, wallet, bag, ano pa. Kung ayaw nyong bumili sa akin, pwede naman. Wala namang problema. Bumili kayo sa SM, mga bag, lagyan nyo lang ng 7 bigas yung wallet nyo or bag. Wala pong problema doon. Okay? Pero sa akin kasi, may prayer yon, may dasal. Kaya special po sa akin. Okay? So, if ever, tip ko lang sa inyo, kung bumili kayo ng bag, green, yellow, orange, if ever, since ever, wala po yung pera, hindi sinuwerte, palitan nyo po. Alimbawa, kahit green yan, ma'am, green naman po yung wallet ko. Hindi po nagpo-prosperity, wala akong pera. Palitan nyo po ng gold or yellow. Pagdating naman sa yellow, ma'am, hindi pa rin. Pansinin nyo po yan, dapat every month may pera po yan. May swerte kayong papasok. Kung umabot na ng isang buwan or halimbawa, isang buwan mo siya binili, lumagpas ng isang buwan, 1 week, bakit wala pa? Antayin nyo 15, baka meron papasok. 2 months, yung palugid natin is hanggang 2 months po. 1 month, 2 months, palitan ninyo. Huwag na kayong bumili ng branded para hindi, malustay sa pera. Yung tama lang. Hindi ako nagbabranded. Sabi yung ko. Wala dito, nasa kabila. Hindi ako nagbabranded. Wala po namang masama kung gusto nyo ng branded. Pero yung akin lang kapag hindi kaya, kahit simple po, swerte po ang wallet. So, orange, ma'am, wala pong pera niyo. Hanapin ninyo yung wallet na soswertehin kayo. Halimbawa, ma'am, naka 500,000 na tong wallet na to. Keep it. Ganon. If ever, ang yaman-yaman ko last year. Naka 1,000,000 to, ma'am. Ngayon, bumagsak talaga yung ko. Tapon mo na. Tapos na, nag-retired na yun sa'yo. Wala na. Wala pong ganun eh. Wala. Okay, so maaari po kasi na evil eye kayo or may gumawa sa inyo, binuhusan kayo ng tubig dyan sa bahay nyo. Kasi yung bad spell kasi, ma'am, mga bossing, pwede nilang ilagay doon sa bato, may mahirap yun ng bato na yun eh. Pero sa tubig, madali kasi, yung pipisikan kayo, yung nyo, ganun, pwede po yun kasi yung mga gate ninyo. Kaya nagbibigay ako pang dasal sa tubig para pangontra doon sa mga inggit, bad spell sa inyo. Maaari pong inumin nyo yun kasi baka po ginagawa kayo ng kalaban ninyo. Okay, anyway, speaking of tubig, sige po. Okay. Pwede nyo i-post, kumuha kayong tubig, pwede. Ulitin nyo po yun. Pwede. Pwede rin sa timba, iganon nyo yung tubig sa timba. Okay, pwede po yun. Pangligo ninyo, para matanggal. Pwede pong inumin ninyo. Alam nyo, pag uminom po kayo nun, alam nyo, para kayong naka-shield. Yes. Ang lakas po ng prayer na yan. Okay? Sa mga gustong managinip naman ng alahas, bahay, lupa, pera, diamonds, anything, para po ito sa inyong panaginip to. Pwede po yung person ninyo, pag nanaginip kayo ng person ninyo, automatic na naginip po siya sa inyo. Okay?
Kaya enjoy the moment pag panaginip na. Focus. Ma'am, hindi po ako nanaginip. Ibig sabihin, meron kang galit. Meron kang bigat. Wag mo tong gawin kapag malungkot ka. Hindi ka mananaginip. Okay. Tubig din po. Pag naliligo po tayo, pwede po yun. Pag naligo, nananaginip tayo ng tubig. Ay, grabe. Ang ganda po nun. Sobrang ganda po nun. Lagi po ako niyan. Tubig. Naliligo ako. Yan. Aside sa blessing, cleansing din po yun. Ibig sabihin, kini-cleanse ako ni Lord. Okay, sige po, ingat po kayo. Maraming salamat. Kung gusto niyo po ng tulong ko, inyong lingkod po, Miley Tarot, mag-message lang po kayo sa ating messenger. Okay? Be kind sa aking admin. Okay? Para po madali po kayong matulungan. Bye-bye.